So guys, ako'y nagbabalik at ikukwento ko naman sa inyo ang talambuhay ng kauna-unahang presidente ng Pilipinas, si Emilio Aguinaldo. Si Emilio Aguinaldo Ifani ay ipinanganak noong March 22, 1863 sa Cavite El Viejo, Cavite. Siya ang panganay na anak ni Carlos Aguinaldo y Jamil, isang Tagalog na may halong Inchik, at ang Trinidad Fami y Valero. Lumaki si Aguinaldo sa isang mayaman na pamilya, maliban sa yaman na namana ng kanyang ama. Isa rin ito Gobernador Silio, at may ilang farms pa sila pagmamayari. Nag-aral si Aguinaldo ng Kolehiyo di San Juan de Letran. Pero noong 1883, sa kasamaang palad na siyang tumigil sa pag-aaral sa Letran nang mamatay ang kanyang ama at kailangan tulungan ng kanyang ina sa pangangasiwa sa kanilang bukid. Noong 1898, pumasok si Aguinaldo sa isang kakaibang grupo na may layong labanan ng mga Espanyol na sumakop sa Pilipinas. Sa mga panahong ito, dahan-dahan nang lumalaki ang grupo at hindi katagalan, tuluyan na sila nag-imagsik laban sa mga Espanyol matapos nila patay ng isang manunulat at ang pambansang bayani ng Pilipinas. Kilala niyo naman siguro kung sino sinasabi ko. Walang iba kundi si Dr. Jose Rizal. Ang grupong sinahalihan ni Aguinaldo ay ang KKK o Kataas-Taasan, Kagalang-Galangan at Katipunan ng mga anak ng bayan. At syempre, ang maging tayo walang iba kundi si Andres Bonifacio. Tuwing naririnig natin pa ang Emilio Aguinaldo at Andres Bonifacio, tuwing naririnig natin ang pangalan ito, may isang kwento na mapapasok sa isip natin. Yon ay kung si Aguinaldo nga ba ang nagpapatay kay Andres Bonifacio. At ang malaking sagot dyan ay oo. Sa huli hindi ito tinanggi ni Aguinaldo na siya nagpapatay kay Bonifacio at sa kanyang kapatid. Noong 1958, merong inihiyag si Emilio Aguinaldo at noong 1948, meron siyang inihiyag na sinabi nga na siya ang nagpapatay sa dalawang magkapatid na Bonifacio. Dahil sa ginawang kasalanan ng dalawa, wala naman talagang kinalaman yung dalawa. Traitor talaga si Emilio Aguinaldo. Kayo na humusga, guys. Ilagay nyo sa comment section dyan sa Facebook dito. So, eto na. So, guys, ngayon naman, kasi binabaan nila ang death penalty na parusa at naging punishment ang pagpapalayas kay Aguinaldo at sa kanyang kapatid. Kayo, sang-ayon ba kayo sa desisyon ni Aguinaldo? I-comment nyo sa baba. Sinamatay ng mga Espanyol na pagkamatay ni Andres Bonifacio kasi dahan-dahan na po bumabagsak yung grupo nila eh. Kaya naman napilitan ng mga revolusyonaryo. So guys, may pagkakabanggit. So ito na. So napilitan ng mga sundalo ng KKK na umatras na. Dahil nakakuha na ng mga Espanyol ang Maynila. Noong 1897, ay 1890 po ata sumali si Aguinaldo. Di ko alam guys eh. Baka 1894. Noong 1897, itinayo naman ni Emilio Aguinaldo ang Pakot Biak na Bato sa San Miguel, Bulacan. So guys, punta na tayo sa 1899. Hinalal na si Emilio Aguinaldo bilang presidente ng Pilipinas. Pero hindi siya kinilala ng mga Amerikano bilang presidente ng Pilipinas. At ipinakita nila ito pagkatapos ng inauguration ng patay ng dalawang Amerikanong tagapagmasid, ang isang sundalo. So, noong 1899, tuloy na sumiklab, noong April 1899, tuloy na sumiklab ang laban ng Amerikano at ng Pilipino. At dahil doon, ang akala nung una ay naging maganda ang takbo ng pakikipaglaban nila Emilio Aguinaldo. At syempre, isa sa pinakamagaling nito ay ang magaling na pamumuno ni Aguinaldo. Pero, ginawa ito ng isang matapang
agresibong general ni Emilio Aguinaldo. Walang iba, hindi si General Antonio Luna. Siguro naman alam niyo na ang mga kwento o chismis tungkol kay General Luna at Aguinaldo. Marami naniniwala na si Emilio Aguinaldo ang nagpapatay kay General Luna noong June 5, 1899. Tuluyan ang pinatay ng mga sundalong kawit si General Luna sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Pero itinanggi ni Aguinaldo ang partisipasyon niya sa pagkamatay ng general. At dahil dito masasabi natin traidor talaga si Aguinaldo. Tapos nung umaatras na si Aguinaldo noong December 1899 dahil nga may mga Amerikano na nga na humahabol sa kanya. Napaka-traidor na guys, grabe. Opinion ko lang. Sa tingin ko po, traidor siya. Kasi una, tinakasan niya ang bayan niya. Pero sige, sabihin na natin na tinakasan niya kasi nangangalib na siya eh. Noong March 22, 1901, noong March 23, 1901, tuloy na nahuli ng mga Amerikano si Emilio Aguinaldo sa pamumuno ni General Frederick Farnsworth noong March 23, 1901. Wala na nagawa si Emilio Aguinaldo at wala siyang ginawa kundi ang sumumpa sa bandila ng Amerika. Noong February 26, 1938, sumumpa si Aguinaldo sa bandila ng Amerika. Noong December 1948, may bago na naman na sumakop sa Pilipinas, ang mga Hapon. Kung saan, hindi na namaman pa si Emilio Aguinaldo. Naisipan na makipagkasundo sa mga Amerikano. Ay sa mga Hapon. Dahil maraming beses na siya na minapunan ng mga ito. Noong February 26, 1962, inatake sa puso si Emilio Aguinaldo at namatay sa edad na 94. Bago ito nangyari, i-donate muna ni Aguinaldo ang kanyang mansion at hanggang ngayon, isa pa rin itong lugar at place na mapapasyalan ng kalayaan ng isa sa pinakakauna-unahang presidente ng Pilipinas ng ating kalayaang tinatamasa na yon. Isipin nyo guys, napakayaman ng pamilya niya. Hindi na siya, kasi nakipagkasundo lang siya sa mga Hapon eh. Matapos siya manipuluhin ng ilang beses ng mga ito. Noong eleksyon 1935, sumali siya sa eleksyon laban kay Manuel Quezon, bago paliligban, pero natalo siya. Dito na rin kumalat ang mga chismis na ibinulsa doon ni Emilio Aguinaldo ang malaking parte ng kalayaan ng Pilipinas o binenta niya ito upang yumaman siya. So guys, dito na nagtatapos ang kwento natin tungkol sa kauna-unahang presidente ng Pilipinas. At sa susunod kong video, ikukwento ko naman sa inyo ang talambuhay ni General Antonio Luna, isa sa pinakamatapang na general dito sa ating kasaysayan. So guys, bago tayo magtapos, huwag tayo mag-like, comment, share, and subscribe. ONCSS. Like, comment, share, subscribe. At pinutin mo na ng notification bell para ma-notify ka. Bye-bye!